isang mapagpalang araw muli sa bawat isa sa atin. Ayan. So, salamat sa Panginoon sa araw na ito, sa pangmuling mapagbiyaya at mapagpalang araw. Muli pinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ayan. So, kamusta po? Ayan. So, sana po ay nasa mabuting kalagayan ang bawat isa po sa atin habang tayo po ay nanonood, nakikinig, nagsusubaybay ang ating pong morning devotion. Okay? Ganun pa man, ay ano man ang inyong kalagayan. Sa oras pong ito ay samahan tayo nawa ng ating Panginoong Diyos na mapagmahal at mapagbiyaya. Okay, so tuloy na po tayo sa ating pong pag-aaral sa aklat po ng Santiago, James chapter 1, verse 6 down to 8. Yan yung po ang ating pagkaaralan. Ang sabi po dito, James o Santiago chapter 1 verse 6 down to 8. Ang sabi dito, subalit ang humihingi dapat manalig at huwag mag-alinlangan. Sapagkat ang nag-alinlangan ay parang alon sa dagat na tinataboy ng hangin kung saan-saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon. Ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano ang talagang ibig. Okay. So, ngayon po, pag-uusapan natin ay yung bahagi. Okay? Yun yung ating part o yung ating tungkulin. Yung tungkulin naman natin na mga tayo na mga humihingi sa Diyos. Last na topic natin ay ang sabi ng talata doon ay ang sino mang nangangailangan sa humingi sa Diyos, kung kulang ng kalaman sa humingi sa Diyos. Okay, humingi sa Diyos. Ang Diyos ay kapag humingi ka sa Panginoon, siyempre gagawin ng Diyos ang kanyang bahagi. Ang sabi kapag humingi ang tao sa Diyos ay ang Diyos na mapagbigay, masagana magbigay at hindi nanunumbat kapag siya ay nagbibigay. So, part ng Diyos yun. Bahagi ng Panginoon. Rule ng Panginoon o trabaho ng Panginoon sa bahagi ng kanyang pagtugon sa mga humihingi o nananalangin o humihiling sa Panginoon. Ngayon naman, yung bahagi naman natin, ano ang ating bahagi tayo ng mga humihingi, yung bahagi natin sa Diyos, yung part naman natin, okay, na mga humihingi sa Panginoon, ano man yung ating bahagi. Ang sabi diyan ay subalit. Okay? Nandyan po uli yung connective word, na salitang subalit. Ang pinatutungkulan dito ng Panginoon ay, ang sabi kasi doon sa unang binanggit natin ay ang Diyos ay sagana at hindi nanunumbat. Saganang magbigay at hindi nanunumbat. Kapag siya ay magbigay, gusto niya lang na magbigay at bigyan ang mga taong humihingi sa kanya. Ngunit, o subalit, may kadugsong yan, kayo o tayo na humihingi sa Panginoon, dapat, ano pong unang nating bahagi? Dapat tayo ay magtiwala. Okay? Dapat tayo ay magtiwala. So, ang sabi niya, subalit ang mga humihingi dapat manalig. Magtiwala, manalig. Maniwala. Believe. Sabi sa NIV ay believe. Maniwala. Magtiwala. Manampalataya. Okay? So, kapag humihingi tayo sa Panginoon, alam mo naman sa sarili mo, alam mo na ito talaga ay kalooban ng Diyos, ito talaga ay kailangan mo sa buhay mo, panampalatayanan mo lang, panghawakan mo ang pangako ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon sa'yo masagana ang magbigay. So ngayon, kapag humingi ka sa Panginoon, panghawakan mo na, i-claim mo na tinugon ka na ng Diyos o tutugunin ka na ng Panginoon, i-claim mo na, claim it.
and you have it. Magtiwala ka sa Panginoon, nanalangin ka na, nagpray ka na, Lord, humihingi po ako ng ganitong bagay, kailangan ko po talaga ito kasi kung wala ito ay ganito ang mangyayari sa akin. So magtiwala ka lang sa Panginoon. Magtiwala ka. Ano ang iyong hinihingi sa Panginoon ngayon? Panghawakan mo at panampalatayanan mo na ibibigay ng Diyos ang iyong hinihingi. Okay? So, sa mga susunod po nating pag-aaral, pag-usapan naman natin, no, kung bakit hindi tinutugon ng Diyos ang kahilingan natin. So, dito ay ang pinag-uusapan natin ay yung bahagi natin sa ating paghingi sa Panginoon. Yung bahagi ng humihingi. Kasi yung part ng Diyos, ginagawa niya na eh. Ginawa niya na at ginagawa niya na sa atin araw-araw. Ang Diyos ay sagana magbigay. Ang Diyos ay hindi nanunumbat kapag nagbigay. Ngayon, kapag ikaw ay humihingi, ano naman ang iyong parte? Tayo, wala naman talaga tayong magagawa eh. Wala, no? Ang part lang natin, magtiwala lang tayo sa Panginoon. Panghawakan natin ang sinabi ng Panginoon na kapag humingi ka sa Diyos, ang sabi ng Biblia, no, pasalamatan mo na parang natanggap mo na yung iyong mga hinihingi. Yan, no? Ganun ka sagana ang Panginoon eh. Ganun ka mapagbiyaya ang Diyos sa buhay natin. Ang sinusubok lang talaga sa atin yung ating pananampalataya eh. Hanggang saan ka maniniwala at mananampalataya sa Diyos. Yung mga katugunan, kasi ang sabi ng Diyos, sagana sa magbigay eh. Pero bakit hindi na ibibigay? O bakit hindi natin natatanggap? Wala sa Diyos ang problema, nasa atin. So ngayon, para lubusan nating matanggap yung hinihingi natin sa Diyos, panampalatayanan natin. Panghawakan natin, magtiwala ka, manampalataya ka, maniwala ka na ibibigay ng Diyos ang iyong hinihingi. So, pangako yun ng Panginoon eh. Subalit, yan, ito po yun eh. No? Ang Diyos ay sagana at ang Diyos ay hindi nanunumbat kapag siya nagbigay. Subalit, tayo ng mga humihingi dapat maniwala. Okay? Subalit, ang mga humihingi dapat manalig. Okay? Pangalawa, dapat hindi nag-aalinlangan. Okay? Dapat hindi nag-aalinlangan. Okay? Subalit ang mga humingi dapat manalig at huwag mag-alinlangan. Huwag mag-alinlangan. Yung humihingi ka sa Panginoon, humingi ka na sa Panginoon, tapos hindi ka mapakali. Hindi ka makatulog, hindi ka makampante, hindi ka mapakali. Minsan naisip mo, ano kaya? Tutugunin kaya ako ng Diyos? Ano kaya? Darating kaya ang tulong? Ang dami pong mga ganong sitwasyon po eh. Siyempre, aminin ko po, bilang pastor at talagang nananampalataya sa Diyos, may mga pagkakataon pong nagduda rin po ako eh. Nag-alinlangan din ako sa Panginoon. No? Pero siyempre, lagi po tayong nire-rebuke ng Diyos sa mga ganyang sitwasyon eh. So, ang pangako ng Panginoon sa ay tutugon sa ating panalangin. Panghawakan mo na yan at huwag ka nang mag-alinlangan pa. Okay? So, minsan, sa totoo lang po, siguro ang Diyos ay natatawa na lang sa atin eh.
Ano? Kasi kapag humihingi tayo sa Panginoon, kapag tayo nanalangin, humihingi tayo sa Panginoon, minsan nasabi na natin sa Diyos pero ano pa din ano? Nag-aalala pa rin tayo, nag-iisip pa rin tayo, ang dami pa rin nating kumbaga problema ano sa isip, sa puso. So sa atin pong buhay, pananampalataya at paglilingkod sa Panginoon, maniwala ka na tutugunin ng Diyos ang iyong panalangin. Panampalatayanan mo na tutugunin ng Diyos ang iyong hinihingi. Panghawakan mo, panampalatayanan mo, at huwag magkaroon ng pagdududa sa iyong isip na hindi kayang ibigay ng Diyos. Kaya niya yun. Kaya niyang ibigay yung hinihingi natin. Minsan nga lang, siyempre, alam naman po natin yon. Tayo mga mananampalataya, alam natin yon, na may mga panalangin na hindi naman agad-agad ay tinutugon ng Panginoon. Hindi naman agad-agad. May mga pagkakataon na medyo inaayos pa, may mga pagkakataon na sinasanay pa, o kaya inihahanda pa ng Diyos ang puso mo, ang puso natin, kung kaya mo na, kung handa ka nang i-handle. Kasi alam mo po, ang Diyos, ang sabi ng Biblia na ating pinag-usapan, sagana sa magbigay. Kung humingi ka sa Panginoon ngayon, at ang sabi ng Panginoon at panghawakan, Lord, sabi mo, sagana ka magbigay, ay binigyan ka ng Diyos ng kasaganahan, ay hindi ka pa pala handa. Naging dahilan pa yun ng iyong paglayo sa Panginoon. Naging dahilan pa yun ng kaabalahan mo sa buhay. So, sagana ang Diyos magbigay. So, tayo, yung part natin, manampalataya tayo sa Diyos. Panghawakan natin ang gagawin ng Diyos sa buhay mo. Panghawakan mo yung pangako ng Diyos na sinabi ng Diyos, tutugunin siya, tutugun siya sa ating mga panalangin. Ang sabi ng Panginoon, ask, and you shall receive. No? Humingi ka at ikaw ay makatatanggap. Humingi ka So makakatanggap ka talaga sigurado. Ngayon, panampalatayan mo na yon. Huwag ka nang mag-alala. Huwag ka nang mag-alinlangan pa. So, ang sabi diyan, huwag ka nang, subalit ang mga humingi dapat manalig at huwag mag-alinlangan. So, ang sabi sa NIV ay doubt. Magdududa. Huwag ka nang magduda. Kasi ang sabi diyan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon na sa dagat na tinatabuhin ng hangin kung saan-saan. Yun daw ang nag-aalinlangan walang direksyon. Nanampalataya ka na, nanalangin ka na sa Panginoon. Tapos pagkatapos mong manalangin, iba na uli yung direksyon mo. Parang sabi, parang tinataboy ka ng hangin. Parang palutang-lutang ka lang kung saan yung agos, kung saan yung ihip ng hangin, nandun ka. Magpipray ka ngayon. Pagkatapos mo magpray, problemado ka na uli. Magpipray ka ngayon. Pagkatapos mo magpray, mag-alala ka na uli. Magpipray ka ngayon. Pagkatapos mo magpray, magkaalinlangan ka na uli. Tutugon kaya ang Panginoon? Lord, naniniwala po ako. Sa isip mo, tutugunin kaya ako ng Diyos? Lord, nagpipray po ako, nananampalataya po ako. Pagkatapos, Lord, darating ka po kaya? Lord, darating po kaya yung tulong? Lord, minsan naiinip po tayo sa tugon ng Diyos minsan. Alam naman po natin na iba't iba yung pagtugon ng Diyos sa atin. Pero sigurado ang Diyos ay tutugon sa iyo. Okay? So manampalataya ka lang. Manampalataya ka sa Panginoon. Ang Diyos ay tutugon. At masagana. Grabe, Sagana ko ang Diyos kung tumugon. Pag tumugon siya sa mga kahilingan mo, tumugon siya sa iyong mga panalangin, sagana. Higit pa doon sa inaasahan mo. Hindi kanya susumbatan. So, panghawakan mo yan. Panampalatayanan mo at huwag ka nang mag-alinlangan. Pangatlo, huwag
pabago-bago ang isip. Huwag pabago-bago ang isip. So double-minded. Na? Huwag umasang tatanggap ang sinuman mula sa Panginoon. Huwag umasang tatanggap ang anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano ang talagang ibig. Huwag magpabago-bago ang isip. Yan. Okay? Huwag pabago-bago, hihingi ngayon. Tapos bandang huli, ay Lord, hindi po pala yan. Ari na lang ho. Pabago-bago ang isip. No, walang determinasyon, walang isang gusto. Pagka nakakita ng iba, ay ari pala. No, pagkakita uli ng iba, abay, parang mas maganda yon. No? Lord, hindi na po pala yon, ari na lang po. Ano? So, huwag maniwala o huwag umasa na tatanggap ang mga taong pabago-bagong isip. So, paano tayo? Yung part natin ha? Yung part ng Diyos, ginagawa niya yon. Sigurado yon. Siguradong ginagawa ng Diyos ang kanyang bahagi. Ginagawa niya, ginawa niya at gagawin sa atin sa araw-araw. No, ang Diyos ay hindi nananawang tumugon sa panalangin natin. So ngayon, yung part naman natin, kamusta? Kamusta yung bahagi natin? Kamusta yung trabaho natin? Kamusta yung tungkulin natin bilang mga mananalangin? Ano, nalangin ka sa Panginoon eh. So, alam mo na ang Diyos ay tumutugon. Alam mo yan sa isip mo, alam mo yan sa puso mo. So, panghawakan mo. Panampalatayanan mo, paniwalaan mo, tanggapin mo, i-claim mo na ng Diyos ay tumugon na sa'yo. Huwag ka nang mag-alinlangan at huwag magpagbago-bago ang isip. Okay? So, siguradong tutugunin ka ng Diyos. Huwag yung pabago-bago. Huwag pa iba-iba ang gusto. Yan. Hindi maintindihan kung ano baga ang gusto. So, bagamat ang Diyos, alam ng Diyos yung lahat ng bagay sa buhay mo eh. Alam ng Diyos yun. So, siyempre, tutugon ng Panginoon depende sa iyong pananampalataya. Hindi sa Diyos ang problema kapag hindi ka tinugon ng Diyos. Ikaw, tayo yun. Sa atin ang problema. Ano po? So, ngayon, panghawakan po natin. Panampalatayanan natin. Yun yung part natin. Ang part natin, ay maniwala, manampalataya. Pangalawa ay huwag ka nang mag-alinlangan, huwag ka nang magduda, at huwag magpabago-bago ang isip. Okay? So, salamat sa Panginoon at naway patuloy na samahan ng Diyos ang bawat isa po sa atin. Saglit po tayong manalangin. Aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa pagmamahal mo, sa pag-ibig mo. Salamat po, Panginoon, sa pangako mo. Sapat ang mga pangako mo, Panginoon, sa amin na amin pong panghahawakan. Ang mga salita mo ay maraming mga pangako. Ang Biblia ay daming pangako, Panginoon, sa amin na mga lumalapit at humihingi sa inyo. Panginoon, salamat po dahil tumutugon po kayo sa lahat ng aming mga panalangin. Lord, turuan mo po kami bilang kami. Ang bahagi namin, Panginoon, ay manampalataya. Ang bahagi namin, Panginoon, ay hindi kami mag-alala at hindi kami mag-alinlangan at huwag magbagong isip namin sa tunay na hiling namin at nais namin sa buhay. Panginoon, akin pong dalangin na patuloy ng pagpapala at basbas, Panginoon, sa bawat sa amin, sa mga kapatiran po, Panginoon, na naaabot ng amin po morning devotion. Panginoon, ano man po ang kanilang kalagayan. Sila man po ngayon, Panginoon, ay nasa banig ng karamdaman. In the name of Jesus, I pray, O God, ang iyong mapagpalang kamay ay umabot sa kanila. Ibangon mo sila, Panginoon, mula sa kanilang mga banig ng karamdaman in the name of Jesus. Panginoon, ang iba sa amin, maaaring may mga pangangailangan pinansyal o mahigpit na mga pangangailangan, Panginoon. I pray in the name of Jesus, buksan mo po ang durungawan ng mga langit at ibuhos mo ang pagpapala at biyaya sa bawat isang mga anak mo na namihingi ng pangangailangan, Panginoon, pinansyal. Panginoon, may iba't po sa amin nangangailangan ng kalakasan ng pisikal at espiritual, Panginoon. Katagpuin mo po ang bawat kahilingan ng aming po mga kapatid. Saan man sila naroroon, ano man po ang kanilang kalagayan at sitwasyon ngayon, Panginoon. In the name of Jesus, kaya mo silang
abutin. Saan man sila naroroon, dito man sila, Panginoon, sa kabubulok ka, sa kinasusukupan ng aming bansang Pilipinas o nasa ibang bansa man, Panginoon, sila, kaya mo silang abutin, ano man po ang kanilang kalagayan. Salamat po, Ama, sa iyong pagmamahal. Salamat, sa Banal Espiritu, sa iyong pagtutuwid, paglilinis ng aming mga buhay. Salamat, Panginoong Kristo, sa iyong tinapos na trabaho sa krus at sa kapangyarihan nito at sa kaligtasan nito. Sa iyo ang lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, salamat sa Panginoon, and again, God bless us all.